Sa papaanong paraan nga ba nasusukat ang tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig at pagmamahalan? Yun ba ay nasa dami ng pagsubok na inyong napagdaanan at nalagpasan ng magkasama? O yun ba yung satisfaction na nararamdaman mo pagdating sa kama? Tama nga ba ang nakikita natin sa mga pelikula o sa mga teleserye na kapag mahal nyo ang isa't isa, lagi kayong nag-iinit? Dun nga ba nasusukat ang tunay na pag-ibig? Nako, grabe naman ang tanong na yon, Mama Mia. Charot lang. Hello po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Huwag na natin itong patagalin because I know na nagmamadali ka rin dyan. Kaya eto na po, simulan na natin ang ating programa. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming mga bagay ang hindi natin naiintindihan sa mundo. Tulad na lamang ng madalas na definasyon natin pagdating sa tunay na pagmamahal. Ang sabi ng iba, ang tunay na pagmamahalan daw ay napapatunayan sa mga pagsubok na inyong pinagdaanan at hindi sinukuan. May iba naman na nagsasabing hindi na sila mahal dahil hindi na sila pinag-iinitan. Dear Mama Mia, hindi ko po alam kung papaano ko sisimulan itong aking kwento. Pero siguro, ang pinakamadaling paraan ay sabihin na hindi ko talaga inasahan na mangyayari sa akin ang ganito. Hindi ako yung tipong naniniwala agad sa tadhana o kapalaran. Hindi ako yung tipo na naniniwala sa mga horoscope o kung ano-ano pa man. Pero nung dumating po siya sa buhay ko, ay parang nagbago ang lahat. Ako si Aljun. Simple lang akong tao. Wala akong pinagmamayabang na sobrang kayamanan. Wala rin naman akong angking kagwapuhan na yung tipong mapapalingon ng lahat ng kababaihan. Pero siguro masasabi ko na marunong naman po akong magpahalaga. At yun ang naging sandata ko para mapasok ko ng tuluyan ang puso niya. Nakita ko siya unang beses sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang maliit na karinderya na nasa tabi lamang ng terminal. Pawisan pa ako noon. Galing sa biyahe, tapos pumasok ako para kumain. At doon ko siya nakita. Si Nina. Ang ganda niya, sobra. Hindi yung tipong ganda na artistahin na ma-intimidate kang lapitan. Kundi yung ganda na natural lang. Nakakahiyang titigan ng sandali lang. Nakapusod lang ang buhok niya noon. Naka-uniform ng puting blouse at maong na pantalon. Pero grabe, ang linis niyang tignan. Ang kinis ng kaniyang balat at higit sa lahat, yung ngiti niya. Yun yung agad na tumatak sa aking isipan. At dito na nga nagsimula ang lahat, Mama Mia. Una, simpleng hi lang. Sumunod, simpleng ngiti na. Hanggang sa umabot sa puntong hindi ko na namamalayan na palagi na pala akong bumabalik-balik sa karinderyang iyon, hindi lang para kumain, kundi para muli siyang masilayan. Hindi ko rin alam kung paanong isang araw, bigla na lang siyang nakipagkwentuhan sa akin. Doon ko nalaman na isa pala siyang working student, Mama Mia. Nag-aaral sa gabi, nagtatrabaho naman sa umaga. Kaya pala may kung anong tapang at determinasyon akong nakikita sa kanyang mga mata. Dahil pala yun doon.
Mama Mia, doon unti-unting parang may humihila sa puso ko. Hindi na lang basta paghanga, kundi yung tipong gusto mo na siyang makilala ng mas malalim pa. Gusto mo na siyang protektahan at gusto mo na siyang alagaan. Pero hindi doon natapos ang lahat. Kasi habang lumalalim ang aming pagkakaibigan, may mga bagay din akong naramdaman na hindi ko na kaya pang itanggi, maging sa aking sarili. Oo, Mama Mia. May init akong nararamdaman sa kanya. At aaminin kong dahil nagagandahan at naseksihan ako sa kanya, ay may pagnanasa na rin. At doon nagsimula ang isang kwento na hindi ko akalaing magiging pinakamaganda, pinakamapusok, at pinakatotoong pagmamahal na aking mararanasan. Hindi ko po makakalimutan yung gabi na unang beses kaming naglakad ng sabay pauwi ni Nina. Tapos na kasi siya noon sa shift niya dun sa karinderya. Ako naman, nagkataong natambay pa doon kasi hinihintay ko rin talaga siya. Nagkukunwari pa ako noon na may hinihintay pero hindi ako sinipot. Kahit na ang totoo, Mama Mia, hindi naman po yun talaga ang katotohanan. Kasi wala naman talaga akong ibang hinihintay kundi siya lang. Alam mo, kawawa ka naman. Girlfriend mo ba yung hinihintay mo? Bigla niyang tanong sa akin. Ano? Naku, hindi ko girlfriend yun. Kaibigan kong lalaki. Kaya lang medyo na-traffic siya eh. Tapos tinawagan ng misis kaya ayun, hindi na natuloy. Ganun ba? Sabi niya sa akin na nakatitig na para bang nagdududa siya kung totoo ang sinasabi ko. Totoo nga, totoo ang sinasabi ko. Masyado ka namang defensive. Bakit? May sinabi ba akong hindi? Sabi niya sabay ngiti tapos tumalikod sa akin at pinagpatuloy na ang kaniyang trabaho. Lumipas pa ang ilang minuto ay uwian na niya. Nina, sabay ka na sa akin, sabi ko. Nako, ayos lang ba? Medyo malayo-layo din kasi yung bahay ko eh. Sagot niya habang nakangiti pa. At dahil totoo ngang medyo malayo-layo doon sa terminal o karinderya yung bahay nila, doon nagsimula ang unang mahabang kwentuhan naming dalawa. Naglakad lang kami sa ilalim ng poste ng ilaw. Mahangin ang gabi, Mama Mia. At sa bawat hakbang, parang mas lalo ko siyang nakikilala pa. Ikinukwento niya kung paano siya nagsusumikap para makapagtapos ng kolehiyo. Kung gaano kahirap na walang masyadong suporta galing sa mismong kaniyang pamilya. Well, gano'n naman talaga eh. Alam ko naman kasi na walang pera ang mga magulang ko. Kaya kailangan kong kumayod. Kailangan kong kumilos para naman magbago kahit papaano ang kapalaran ko. Mama Mia, napahanga niya ako sa kanyang mga sinabi. Hindi po kasi lahat ng tao o lahat ng estudyante ganun mag-isip. Pero siya, imbis na mag-focus sa problema, ay nag-focus siya sa paghahanap ng solusyon para mabago ang kaniyang kapalaran. At ako naman, ikwinento ko rin sa kanya ang simpleng buhay ko. Trabaho, pangarap, at yung takot kong baka isang araw magising na lang ako na matanda na ako tapos wala akong narating sa buhay ko. Hindi naman sa pera nakikita o nasusukat ang halaga ng isang tao, Aljun. Bigla niyang sabi. Minsan alam mo,
yung malasakit at respeto mo sa kapwa, mas mahalaga pa yun kaysa anumang halaga ng pera. Doon ako lalong napatitig sa kanya, Mama Mia. Hindi lang pala siya maganda, kundi may lalim din siya. Malalim at may puso. At sa hindi ko po inaasahan, napahinto kami sa isang madilim na kanto bago siya lumiko papunta sa bahay nila. Ramdam ko yung kaba sa dibdib ko. Parang may gusto akong sabihin sa kanya pero hindi ko po maintindihan kung bakit nanunuyo ang aking lalamunan. Nina, tawag ko sa kanya. Lumingon naman siya. Sabi niya na nakangiti pa at nakalabas pa ang dimple sa kanyang kaliwang pisngi. Pwede ba kitang ligawan? Sabi ko, sabay napakamot pa sa ulo ko. Tumahimik siya sandali, Mama Mia. Tumingin lang siya sa akin at ilang sandali pa ay napakagat ng kanyang ibabang labi. Basta ba seryoso ka? Bakit naman hindi? Pero Aljun, gusto kong malaman mo na ayoko nung pa-cute-cute lang ha. Alam mo naman, busy akong masyadong tao. Seryoso ako sa buhay kaya wala akong oras sa mga laro-laro. At doon na nga nagsimula ang relasyon naming dalawa, Mama Mia. Hindi po yung relasyon namin yung tipo na may paharana, may pabulaklak, o may mga padrama pa sa buhay. Simple lang po ang relasyon naming dalawa ni Nina. Text sa umaga, tawag sa gabi. Lakad at pamamasyal sa labas kung may oras. At kung minsan, isang simpleng yakap lamang sa gitna ng pagod namin sa aming araw-araw. Pero doon ko rin naramdaman yung kakaibang kaba at init sa kanya. Hindi naman po si Nina ang una kong naging girlfriend. Meron naman akong mga naging girlfriends dati pero kakaiba ang pakiramdam na naihahatid at naipapadama sa akin ni Nina. Yung tipong kahit simpleng hawak lang ng kamay niya ay parang kinukuryente na ako. Parang may kilig na dumadaloy mula sa kamay ko papunta sa iba't ibang dako ng katawan ko. Yung tipong kapag nadikit lang ang mga balat namin o ang mga balikat namin habang naglalakad, ay halos hindi na ako makahinga. Ewan ko ba kung bakit sa dami ng babaeng nakilala ko, sa kanya ko pa talaga naramdaman yung ganito. At sa isang gabi, doon nagsimula ang unang palihim na pagnanasa na para kay Nina na hindi ko na kaya pang pigilan. Galing kami noon sa isang maliit na peryahan. Buti nga at nagkaroon kami ng tsansa at oras nung mga panahon na yon para makapagliwaliw. Months sa rin kasi namin yon, Mama Mia. Kaya hinanapan talaga namin ng oras at pagkakataon na kami ay magkasama. Nakaupo kami noon sa gilid ng plaza. Nagkakatuwaan lang nang biglang may bumagsak na paputok at natakot siya. Napayakap siya sa akin ng mahigpit. At doon, ramdam ko po ang dibdib niya na halos nakadikit na sa dibdib ko. Amoy na amoy ko ang buhok niya. Ang init ng balat niya ay damang-dama ko rin. Hindi ko agad ginalaw ang kamay ko, pero kusa siyang kumapit ng mahigpit sa aking mga braso. At doon ko naramdaman yung unang sigaw ng laman, Mama Mia. Yung unang sigaw na sinasabi sa sarili na gusto ko siyang mahalikan, na gusto ko siyang maangkin,
pero sadyang pinipigilan ko lang. Umuwi akong gising na gising ang dugo ko kahit gabing-gabi na pagod ako sa buong araw na pagtatrabaho. Kahit ganon, alam kong kailangan kong maghintay. Alam kong hindi ko pwedeng madaliin si Nina. Hindi lang basta libog ang nararamdaman ko sa kanya. Sigurado ako na may pagmamahal ako. At doon ako nakasiguro na darating ang oras na kami rin ang magtatanggal ng lahat ng pader na namamagitan sa amin. Hindi po madali ang relasyon namin ni Nina. Hindi kami gaya ng ibang magkasintahan na may maraming oras, na may maluwag na schedule. Ako, abala sa aking pagtatrabaho. Siya naman ay mas abala sa akin dahil pinagsasabay niya ang pag-aaral niya at ang kanyang paghahanap buhay. Kaya ang tanging sandali lang na nagkikita kami ay yung mga oras na halos pagod na siya. O kaya naman ay hating gabi na at kailangan ko nang umuwi. Pero doon ko nakita kung gaano talaga siya kahalaga para sa akin. Minsan, may pagkakataon na dinala ko siya sa isang maliit na park matapos ang klase niya. Examination week kasi yon, kaya naman hindi po masyadong loaded ang buong araw niya. Pero dahil loaded din siya sa pag-aaral sa exam, ay pagod siya. Halatang antok na pero ngumingiti pa rin siya habang nakahilig sa aking balikat at nakikipagkwentuhan sa akin. Pasensya ka na ha, lagi na lang akong pagod, bulong niya. Ano ka ba? Wala kang dapat ipanghingi sa akin ng pasensya. Basta, makasama lang kita, okay na ako doon. Sagot ko naman ng buong sinseridad. Dahil totoo naman talaga yun, Mama Mia. Naiintindihan ko naman talaga ang pinagdadaanan niya. At doon, parang automatic. Hinawakan niya bigla ang kamay ko. Hindi ko alam kung bakit, pero tumigil ang oras para sa akin nung mga sandaling iyon. Ramdam ko ang init ng palad niya. At kahit simpleng hawak lang yon ay parang ayoko nang bumitaw. Hanggang sa unti-unti niyang isinisiksik ang ulo niya sa aking dibdib. Amoy ko noon yung shampoo ginamit niya. Ramdam ko yung bigat ng katawan niya laban sa aking sariling katawan. Doon ko naramdaman na masarap pala yung simpleng nagiging sandalan ka lang ng taong mahal mo. Nagtagal kami sa ganoong posisyon hanggang sa napansin kong tulog na pala siya. Nakatulog na pala siya sa mismong balikat ko. Doon ko napatunayan na hindi lang siya bastang klaseng babae para sa akin. Siya ang nagiging dahilan kung bakit biglang nagkakaroon ng kulay ang mga ordinaryong araw ko. Pero syempre, Mama Mia, kapag mahal mo ang isang tao, hindi talaga nawawala ang mga tukso. Isang gabi habang inihahatid ko siya pauwi sa bahay nila, ay biglang bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. Wala kaming dalang payong. Kaya napilitan kaming sumilong sa isang maliit na waiting shed. Basang-basa siya. At sa liwanag ng ilaw sa kanto, lalo kong nakita ang kinis ng kanyang balat. Ang pagkakaumbok ng dibdib niya sa basang-basa niyang blouse na halos dumikit na sa katawan niya. Mama Mia, sa totoo lang, bago niya ako sagutin noon, ay sinabi niya sa akin
na kung handa raw ba akong maghintay para sa mga bagay na hindi pa raw niya kayang ibigay sa akin. At alam ko na isa sa mga bagay na yon ay ang kanyang katawan. Siyempre mahal ko siya kaya umuo ako noon. Pero habang patagal ng patagal ang aming relasyon ay pahirap ng pahirap din ang ginagawa ko pong pagtitimpi. Hindi ko siya gustong bastusin sa tingin ko. Pero hindi ko rin mapigilan ang matitigan bahagya ang kaniyang katawan. Napatingin siya sa akin at para bang nahuli niya akong nakatitig sa maselang bahagi ng katawan niya. "Uy," sabi niya habang natatawa. Hindi ko alam kung totoong natatawa ba siya o na-awkward ba siya o naiinis na ba siya pero pinipigilan niya lang. "Kanina ka pa dyan ha," sabi niya. Namula ako at agad na umiwas ng tingin. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, siya mismo ang lumapit palalo. At sa loob ng waiting shed na yon, habang malakas ang patak ng ulan sa bubong, ay bigla niyang hinawakan ang mukha ko at hinalikan ako sa aking mga labi. "Mama Mia," wag niyo pong sabihin na feeling ako. Pero gulat na gulat talaga ako sa ginawa niya. Hindi ko inaasahan na gagawin niya yon. Oo, maniwala kayo't sa hindi, siya ang unang nag-initiate. Hindi iyon halik na basta-basta lang, kundi halik na malambing, malambot sa simula, pero habang tumatagal ay nagiging mapusok. Ramdam ko ang lambot ng mga labi niya, ang init ng hininga niya at ang dila niyang dahan-dahan ding sumasalubong sa sarili kong dila. Parang sasabog ang dibdib ko noon. Niyakap ko siya ng mahigpit. Halos hindi ko na siya bitawan. Pero Mama Mia, pinapakiramdaman ko rin kung aayaw ba siya. Pinapakiramdaman ko rin kung pipigilan ba niya ako at baka nabigla lang din siya sa kanyang ginawa kanina. Pero hindi, hinayaan niya lang ako. At doon nagsimula ang mga gabi ng palihim naming lambingan dalawa. Yung mga halik na hindi mo maipaliwanag kung purong pagmamahal pa ba o may halo ng pagnanasa. Yung mga yakap na ayaw mong matapos. At yung mga bulong na parang lihim na kayo lang dalawa ang nakakaintindi. Hindi pa man kami tuluyang nagigising. Alam kong darating yung araw na talagang hindi na namin kayang pigilan pa ang aming mga sarili. Sabi pa niya sa akin sa tuwing nagmomomol kami, Mama Mia, ay hanggang dun lang daw ang maibibigay niya. Pero ramdam ko, hindi yun totoo dahil nagsisimula pa lamang ang tunay na tukso ng laman. Hindi ko inakala na darating agad yung araw na yun, Mama Mia. Isang ordinaryong Sabado lang sana yun. Wala siyang pasok. Kasi nag-request yung isa niyang kasamahan na kung pwede ay kunin niya ang shift ni Nina dahil ilang araw daw itong umabsent kasi nagkasakit. Naawa naman siya kung wala itong sasahurin kaya binigay niya yung shift niya para naman makapagpahinga rin siya. Sakto din naman na wala rin akong trabaho. Kaya naman naisip ko siyang yayain para mag-date kaming dalawa. Nagpunta kami sa isang maliit na mall na malapit lang doon sa terminal. Kumain kami, nanood ng sine. Ang simpleng bagay pero sobrang saya. Para bang kahit saan kami magpunta, basta't magkasama kami ay sapat na. Masaya ako. Pagkatapos ng sine, Mama Mia, ay naglakad na kami palabas. Maghahapon na noon.
Ayoko pang umuwi, Aljun. Bulong niya. Ano pa bang gusto mong gawin? Tanong ko. Ikaw bahala. Saan mo gustong pumunta? Tanong ko ulit. Kahit saan. Basta kasama kita. Hindi ko alam kung may ibang ibig sabihin ang kaniyang mga tingin noon, Mama Mia. Pero pakiramdam ko ay meron. Kaya doon ako naglakas ng loob. May kilala akong maliit na apartel na malapit lang doon sa mall na yon. Hindi ko siya pinilit, pero wala akong binanggit. Pero nung bigla siyang humigpit ang kapit sa braso ko at tumingin sa akin na para bang alam na niya kung saan ang patutunguhan namin nung gabing yon, ay doon ko nalaman at doon ko nga nakumpirma na pareho ang iniisip naming dalawa. Opo, Mama Mia, nung pumasok kami sa maliit na apartel na yon, ay wala naman siyang pagtutol. Nung nagbayad ako, ay wala namang pag-ayaw sa kanyang reaksyon. Pagpasok namin sa kwarto, ay pareho kaming tahimik dalawa. Walang nagsasalita. Ang maririnig mo lamang sa paligid ay yung mahinang ugong ng lumang aircon. Gumupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang maliit na bag niya. Kita ko ang kaba sa kanyang mga mata noon, Mama Mia. At ako man, aaminin ko, kahit hindi ito ang unang pagkakataon na may babae akong isinama sa isang malamig na kwarto, ay ito po ang unang pagkakataon na sobrang kaba ang nararamdaman ko. Isang uri ng kaba na halos hindi na talaga ako makahinga. Nina, tawag ko sa pangalan niya. Sigurado ka na ba dito? Pwede ka pang umatras, ha? Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa akin. Tapos, dahan-dahan siyang tumango. Alam kong sinabi ko sa iyo, Aljun, dati na hindi ako handa sa mga ganitong bagay. Pero ewan ko ba, bigla ko na lang naramdaman na handa na akong isuko sa iyo ang lahat. Siguro kasi mahal kita. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na yon, ay doon ako tuluyang bumigay, Mama Mia. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang mukha niya. Dahan-dahan kong idinikit ang labi ko sa kanyang labi. Sa una, marahan lamang. Puno ng pag-aalinlangan ng mga kilos ko. Takot ako na baka may magawa akong hindi niya magustuhan at bigla niyang ititigil yon. At the same time, nanginginig ako dahil first time ko po na makaramdam ng ganito sa isang babae. Pero habang tumatagal ay mas nagiging malalim ang halikan namin. Mas nagiging mapusok. Hanggang sa naramdaman ko ang kaniyang kamay na gumapang na sa batok ko. Humihigpit ang yakap na ginawa niya sa akin. At nang tuluyan na siyang humiga sa kama, kasunod noon ay bumagsak ang katawan ko sa ibabaw niya. Hindi ko po mabilang kung ilang ulit kaming naghalikan nang walang humpay nung gabing yon. Basta ramdam ko ang init ng katawan niya. Ang pag-angat ng dibdib niya sa bawat mabilis niyang paghinga. Dahan-dahan kong hinaplos ang braso niya. Pababa hanggang sa maramdaman ko ang balat niya sa ilalim ng suot niyang pang-itaas. Hindi siya tumutol. Sa halip ay mas lalo pa po siyang kumapit sa akin. Isa-isang nalaglag ang mga sagabal sa pagitan naming dalawa. Ang bag niya, ang blouse,
Ang saplot na pumipigil sa amin para maging isa. Hindi kami nagmamadali. Parang bawat segundo, bawat himas at bawat halik ay gusto naming namnamin pareho. Nang tuluyan nang nawalan siya ng saplot ay tumingin siya sa akin nang may halong pagkapahiya pero may kakaibang init sa kaniyang mga mata. "Huwag mo naman akong titigan ng ganyan," sabi niya habang pinipikit ang mga mata niya. "Ang ganda mo, Nina." At doon ko muling inangkin ang mga labi niya. Mula sa kanyang labi pababa sa kanyang leeg hanggang sa marinig ko ang mga ungol na hindi na niya mapigilan. Hindi ko maipaliwanag ang halo ng kaba at sarap na nararamdaman ko sa pagkakataong yun, Mama Mia. Para bang matagal ko nang pinapangarap ang sandaling yun. At ngayon, hawak-hawak ko na. At nung oras na tuluyan na naming isinuko ang lahat, ramdam ko yung kakaibang koneksyon na hindi ko pa naramdaman sa ibang mga babaeng naikama ko noon. Hindi lang sa katawan, hindi lang libog kundi yung pagmamahal na sabay naming isinisigaw nung naging isa ang aming mga katawan. Matapos ang lahat, magkatabi kaming nakahiga. Pawis na pawis pero magkahawak ang mga kamay. "Mahal na mahal kita," bulong niya. "Mahal din kita, Nina," sagot ko naman. At doon nagsimula ang gabing hindi ko malilimutan habang buhay. Ang unang gabi na hindi lang ako naging sa akin, kundi naging kaniya na rin. Pagkatapos ng gabing iyon ay hindi na naging pareho ang lahat sa aming relasyon. Parang mas naging malapit pa kami sa isa't isa. Mas naging totoo pa kami. Hindi na lang kami basta-basta magkasintahan na nagpapalitan ng good morning at ingat ka text messages. Mas naging malalim, mas naging malambing. At oo, Mama Mia, mas naging mapusok. Madalas nagkikita pa rin kami sa parehong karinderya kung saan kami unang nagkakilala at kung saan siya nagtatrabaho. Pero iba na ngayon. Hindi na lang ako simpleng customer lang, kundi ako na yung laging binibigyan niya ng libreng dagdag na ulam o yung tahimik niyang nilalagyan ng extra kanin ang plato ko. At sa bawat simpleng ngiti niya habang inaabot ang pagkain ko, ramdam ko yung pagmamahal na kailanman ay hindi kayang bilhin ng kahit na anong salapi. Pero ang pinaka nagbago sa lahat ay yung mga oras na kami lang dalawa. Minsan pagkatapos ng klase niya, imbis na diretso na siyang ihatid ko pa uwi, dumadaan muna kami sa isang maliit na ilog na malapit sa bayan. Doon kami umuupo sa damuhan, nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap naming dalawa. Alam mo, gusto ko talagang matapos tong kurso kong to, makahanap ng magandang trabaho, tapos sana makapagtayo kahit maliit man lang na bahay. Sabi niya. "Ang ganda naman ng pangarap mo, kasama ba ako dyan?" Tanong ko. "Abay syempre." Sabay ngiti niyang sagot. Habang sinasabi niya iyon ay dahan-dahan ko siyang hinahaplos sa may likod. Hanggang sa tuluyan na nga siyang sumandal sa akin. At bago pa man ako makapagsalita, siya na mismo ang humarap sa akin at dahan-dahang hinalikan ang labi ko. Hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko noon. Humiga siya sa damuhan at ako naman ay nakapatong sa may gilid niya. Sa ilalim ng mga bituin nung gabing iyon, naroon kami. Naglalakbay ang mga kamay namin sa bawat isa. At ang bawat halik ay nagiging mas matagal at mas malalim. Parang hindi na namin alintana noon kung may makakakita man sa amin.
Hindi man natuloy ang lahat sa gabi na yon dahil natakot nga kami at nasa labas kaming dalawa. Pero ramdam ko na pareho kaming naglalaban. Hindi dahil hindi namin iyon gusto, kundi dahil mas pinili naming ipunin yung init para pagdating ng Sabado, sa tamang oras, ay maipaparamdam namin ang pananabik namin sa isa't isa. Pero syempre, hindi palaging gano'n ang ending. Isang araw, habang wala siyang klase at wala rin akong pasok, ay nagyaya siyang dumaan muna kami sa bahay nila. Wala ang mga magulang niya noon, kaya kaming dalawa lang ang nasa maliit nilang sala. Nanood lang kami ng lumang DVD. Sa una ay okay lang yon. Nakatabi lang siya sa akin, nakahilig sa balikat ko. Pero habang tumatagal, ay unti-unti siyang nagkukusot ng kumot sa tiyan niya. Alam kong malamig ang hangin noon dahil maulan na noon, Mama Mia, at magde-Desyembre na. Pero alam ko rin may iba siyang nararamdaman bukod sa lamig ng panahon. Lumapit pa siya sa akin lalo. Hinawakan niya ang kamay ko at inilagay iyon sa may tiyan niya, sa ilalim mismo ng kumot. Ang lamig naman ng kamay mo, biro niya. Pero alam kong hindi yun biro. Alam kong sinasadya niya yon. Doon unti-unti kong hinahaplos ang balat niya sa ilalim ng t-shirt niya. Ramdam ko ang init na nagsisimulang kumulo sa katawan niya. Hinila niya ako at bago ko pa man namalayan ay nakahiga na kami sa sofa, magkayakap at magkahalikan. Hindi ko na mabilang kung gaano katagal naglapat ang mga labi namin. Ramdam ko ang dila niyang naglalaro sa bibig ko. At ang mga kamay niyang dahan-dahang humahaplos sa likod ko. Doon namin naranasan ang pangalawang beses na nagniig kaming dalawa. Sa pagkakataong ito, hindi na sa hotel, hindi sa kung saan, kundi sa mismong pamamahay nila. Sa isang maliit na sofa na halos hindi kami magkasyang dalawa. At kahit ganun kasikip, Mama Mia, yun po ang isa sa pinakamasarap na sandali ng buhay ko. Doon ko na na-realize na hindi lang talaga basta-bastang relasyon ang meron kami. Hindi na lang basta pagmamahal, hindi na lang din basta pagnanasa. Eto na yung tipong hindi mo na alam kung kakayanin mo pang mabuhay kung mawala ang taong nagpaparamdam sa'yo ng ganito. At simula noon, naging parte na ng relasyon namin ang mga ganung sandali. Oo, may mga oras na naglalakad lang kami, nagkakape, nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap. Pero may mga oras din na hindi na namin mapigilan ang aming mga sarili. Sa maliliit na motel, sa isang tahimik na kwarto, o kahit minsan sa isang madilim na sulok na kami lang ang magkasama. At lahat ng yun, hindi ko po nakitaan ng mali. Kasi alam kong mahal ko siya at mahal niya ako. At sa bawat gabi na magkasama kami, ramdam ko na mas lalo kaming nagiging isa. Pero alam ko, Mama Mia, hindi lahat ng relasyon ay puro saya. Akala ko noong una, ganun lang kami ni Nina. Hilig, lambingan, at pagsasalo sa init. Pero dumating yung unang pagsubok naming dalawa. Nagsimula lang sa maliit na bagay. Isang gabi, sinabi ko sa kanya na hindi ako makakapunta at hindi ko siya masusundo kasi tinawag ako ng pinsan ko para tumulong sa maliit nilang negosyo dahil nagkakaproblema ito. Totoo naman yon, Mama Mia. Pero sa sobrang dami ng ginagawa ko nung araw na yon ay nakalimutan kong i-update at i-text agad siya. Gabi na nang makauwi ako. Pagbukas ko ng phone ko ay madami pala siyang missed calls at messages. Sobra kasi ang naging problema noon sa negosyo ng pinsan ko kaya kailangan naming mag-focus.
Nasaan ka na? Hindi ka ba talaga darating? Kung ayaw mo, sabihin mo lang. At doon nagsimula ang tampuhan. Kinabukasan, sinalubong niya ako ng malamig na tingin. Hindi siya nagsasalita. Nina, pasensya na kagabi ha. Totoo, busy lang talaga ako. Paliwanag ko. Pwede ka namang mag-text eh. Hindi naman ako demanding, Aljun. Alam mo yan. Pero wag mo naman akong paasahin tapos bigla ka nalang mawawala. Sagot niya. Natigilan ako kasi tama siya at mali ako doon. Pero dahil sa inis ko na rin sa sarili ko ay hindi ko na agad napigilan ang dila ko, Mama Mia. Ano bang gusto mo ha? Lagi kitang isama kahit saan ako pumunta? Hindi naman pwedeng gano'n, Nina. May kanya-kanya rin naman tayong buhay. Doon na siya tumayo at umalis. Hindi na niya ako tiningnan. Ang bigat sa dibdib ko. Para akong binagsakan ng mundo, Mama Mia. 3 araw kami noong hindi nag-uusap. Oo, 3 araw lang yun pero para sa akin, OA man pakinggan pero parang 3 taon. Nasanay kasi akong araw-araw siyang kausap, ka-text at ka-video call. At biglang nawala yun. Parang yung kulay sa buhay ko ay biglang binura. Hanggang isang gabi ay hindi ko na talaga kinaya. Nagpunta ako sa karinderya kung saan siya nagtatrabaho. Nandun siya at abala. Hindi man lang niya ako pinapansin. Nilapitan ko siya. Nina, sorry na. Alam kong mali ako. Promise, hindi ko na uulitin yun. Hindi siya sumagot agad. Pero nakita kong nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi mo alam kung gaano mo ako nasaktan nung iniwanan mo lang ako. Nang kahit na walang anong paliwanag, Aljun. Bulong niya. Doon na ako tuluyang yumuko. Alam ko. Sorry. Mahal kita at yun lang ang sigurado ako. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Nina. At bago pa man matapos, siya na mismo ang yumakap sa akin. Mahigpit. Yung tipong ayaw niya akong bitawan kahit pa, Mama Mia, may tao sa paligid. Hinila niya ako. Pumunta kami sa may CR. At doon sa mismong CR ng karinderya, kung saan kami unang nagkita ay muling nagsimula ang apoy sa relasyon naming dalawa. Inantay ko na hanggang sa matapos ang shift niya. Pag-uwi namin ay hindi ko na siya pinakawalan. Mama Mia, sakto naman noon na wala ang mga magulang niya. Pareho kasing night shift ang mga ito sa trabaho. Kaya sa loob ng kwarto niya, mahigpit kaming nagyakap. Naghalikan at doon namin inilabas ang lahat ng sama ng loob at mangungulila namin sa 3 araw na hindi namin pagkikita. Hindi lang yun basta-basta pagtatalik. Para po yung isang uri ng pagpapatawad, pag-amin at muling pagtanggap. Mas naging mapusok, mas naging malalim at mas naging totoo. Totoo nga ang sinasabi ng iba. Malaki ang away, malaki ang lambingan pagkatapos ng away. Totoo nga talaga ang sinasabi ng mga tao na ganon, Mama Mia. Sobrang saya ko nung nagkaayos na kaming dalawa. Hindi ko na alam kung paano ko pa gagawin kung hindi niya ako pinatawad. At mula noon ay mas naging matibay kami. Mas naging maalab pa ang relasyon namin at mas lalo naming pinapahalagahan ang isa't isa. Minsan, kailangan pala talaga ng away para mas lalo mong makita kung gaano kahalaga ang isang tao sa'yo. Pagkatapos ng unang malaking away namin, parang mas lalo kaming naging malapit ni Nina sa isa't isa. Parang may natanggal na takot, may nabasag na pader. Kasi nung nagkita kami ulit, ramdam kong pareho naming iniisip na, oo, kaya naming magkamali sa relasyong ito pero kaya rin naming magpatawad alang-alang sa aming pagmamahalan.
Hindi lang kami basta nag-uusap tungkol sa araw namin. Dumating na rin yung mga gabi na humihiga siya sa dibdib ko habang nagkukwento tungkol sa mga bagay na hindi niya magawang masabi kahit na kanino. Alam mo ba, bulong niya, hindi ako lumaki na buo ang pamilya ko. Bata pa lang ako, iniwanan na kami ng tatay ko. Kaya stepfather ko na yung kasama ko. Dun ko pa nalaman ang impormasyon na yon. Siguro kaya ako ganito. Kaya lagi akong takot na maiwan ng iba. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin noon. Tahimik lang ako habang hinahaplos ang buhok niya. Pangako, hindi kita iiwan. Yun lang ang nasabi ko. At doon ko siya naramdaman na tuluyang lumambot na nga sa akin. Yumakap siya ng mahigpit tapos hinalikan ako sa aking dibdib. At mula noon ay parang natural na dumaloy ang init sa aming katawan. Nasa maliit niya kaming kwarto noon. Madilim. Nakabukas lang ang isang maliit na ilaw sa tabi ng kama niya. Hindi ko alam kung paano nagsimula pero bigla na lang naglapat ang mga labi namin. At ang kasunod noon ay naghahanap na ng init yung pareho naming mga kamay. Habang hinahaplos ko siya, nagsalita siya ulit. Mahal kita, Aljun. Sobra. Pero natatakot ako minsan. Baka dumating yung araw na mawala ka rin sa akin. Hindi mangyayari yun. Sagot ko habang hinahalikan siya sa kanyang leeg. Hindi ko kayang iwan ka. Ikaw na ang buhay ko ngayon, Nina. At parang sinelyuhan ng mga halikat ungol ang mga salitang yon. Mas naging matindi pa ang gabing iyon, Mama Mia. Hindi na kami pareho tulad ng mga unang beses na may nangyayari sa amin na parang may kaba at may takot pa sa aming mga katawan. Ngayon, mas mapusok, mas buo, mas malaya at mas mapag-explore na sa katawan ng isa't isa. Ramdam ko ang bawat galaw niya. Yung mga kamay niyang mahigpit na nakakapit sa likod ko. Yung mga labi niyang hindi tumitigil sa paghahanap sa akin. Para bang sinasabi ng katawan niya na akin ka at huwag mo akong iiwan. At ako naman, buong puso, buong katawan at buong kaluluwa, isinuko ko na talaga sa kanya. Matapos ang lahat, magkayakap kami. Parehong hingal, parehong pawis, pero parehong nakangiti at satisfied sa isa't isa. Alam mo, hindi ko akalaing may darating na tao na tatanggapin ako ng buo. Hindi lang yung maganda sa akin, kundi pati na rin yung mga pangit, yung takot at yung sugat. Sabi niya. Hinalikan ko siya sa kanyang noo. Hindi lang kita tanggap, Nina. Mahal kita ng buo. Kasama lahat ng sakit, lahat ng pagkukulang, lahat ng pangit at lahat ng takot. At doon ay hindi na niya napigilang mapaluha. Alam kong hindi yun dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa sobrang tuwa. Oo, Mama Mia. Doon ko naramdaman na oo nga't libog na libog kami sa isa't isa. Init na init kami sa relasyon namin, pero higit doon, may pagmamahal. Yung tipong kahit saan kami dalhin ang buhay, alam kong may isang tao na magsasabing, hindi kita iiwan. Hindi ko malilimutan ang gabing yun. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang may kakaiba sa hangin, sa paligid at sa lahat. Galing kami noon sa isang simpleng outing kasama ang ilang kakilala. Uminom ng konti, nagkantahan at nagtawanan. Pero habang nasa tabi ko si Nina ay parang wala na akong ibang nakikita. Pagkatapos ay nagyaya siyang magpahinga muna sa isang maliit na kwarto na nirentahan din ng barkada. Hindi po yun hotel, hindi rin ganun kaganda. Maliit lang, may kama, may ilaw na medyo dilaw, may electric fan na maingay na, pero para sa amin, para sa akin, sapat na yun basta't kasama ko siya. Pagkapasok namin ay agad siyang humiga. Pagod na pagod.
Ako naman ay umupo lang sa gilid habang tinititigan siya. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bulong niya. Kasi ang ganda mo. Umiiling siya tapos natawa ng mahina pero halata ko namang may epekto sa kanyang sinabi ko dahil namula siya. At bago ko pa man namalayan ay hinila na niya ako para mapahiga sa tabi niya. At doon nagsimula, kahit nasa labas lang ang barkada. Wala nang halong salita. Labi na agad sa labi ang nag-uusap. Mainit, malalim at mapusok. Hindi iyon tulad nung mga nakaraang beses na kapag alam naming pwedeng may ibang makakita sa amin ay kinakabahan kami at kaya kami nag-aalinlangan. Ngayon ay wala na kaming pakialam kahit may iba pang taong pumasok doon. Diretsong pagnanasa at pagmamahal na ang aming pinairal dahil hindi na namin ito kaya pang pinipigilan. Hinubad ko agad ang suot niyang manipis na dress at sa bawat segundong lumalantad ang balat niya ay parang nawawala ako sa sarili ko. Ewan ko ba, kahit ilang beses ko nang mapagmasdan ito, hindi pa rin talaga ako nasasanay. Ang kinis, ang init at ang lambot. At sa bawat halik na dinadapo ko sa leeg, balikat at dibdib niya, naririnig ko ang mga ungol niya na mas lalo pang nagpapaapoy sa dugo ko. Akin ka lang, bulong niya habang mahigpit ang kapit sa batok ko. Oo Nina, akin ka lang at sayo lang ako. At doon tuluyang sumabog ang gabi. Hindi ko alam, Mama Mia, kung may nakapansin ba sa aming ginagawa noon. Siguro alam nila, kasi hindi rin naman mga inosente ang mga barkada namin. Siguro hinayaan lang nila kami. Hindi ko na kayang ilarawan kung gaano katindi ang naramdaman ko. Parang bawat galaw namin ay may kasamang sigaw na ng damdamin. Parang bawat halik, bawat haplos, bawat ungol ay nag-uukit ng pangalan namin sa isa't isa. Paulit-ulit. Hindi lang isang beses, hindi lang basta mabilis. Pinagtagal namin at inulit namin ang inulit hanggang sa halos mawalan na kami ng lakas. At nang matapos kami ay pareho kaming nakahiga. Pawis na pawis at nanginginig pa ang katawan. Nakayakap siya sa akin at nakapatong ang ulo sa dibdib ko. Tahimik kami sandali. Ang naririnig lang namin ay ang mabilis naming paghinga at ang ugong ng electric fan at ang mahihinang tawanan ng mga tao sa labas. Alam mo, kung bukas mawala ako sa mundo, masaya na ako. Kasi naranasan ko yung ganito. Yung magmahal at mahalin ng buong buo. Sabi niya. Hiyakap ko siya ng mahigpit, Mama Mia. Walang mawawala. Hindi kita papayagang mawala. Hanggat nandito ako, hindi ka mawawala, Nina. At doon sa gitna ng init ng gabi at lamig ng electric fan, natulog kami ng magkahawak kamay. Magkahinang ang katawan at magkadikit at magkaisa ang mga puso. Mama Mia, akala ko dati, kapag ang dalawang tao ay palaging nagtatagpo sa kama, ay dun lang umiikot ang relasyon nila. Pero kay Nina, natutunan kong mali pala ako. Oo, may mga gabi kaming puno ng init, puno ng halik at mga ungol, pero mas naramdaman ko ang bigat ng pagmamahal niya sa mga simpleng bagay. Halimbawa, tuwing umaga na sabay kaming bumibili ng pandesal, nakapambahay lang siya, walang makeup at magulo ang buhok. Pero para sa akin, siya pa rin ang pinakamaganda. At kapag ngumingiti siya habang inaabot sa akin ang kape, para bang humihinto ang mundo ko. O kaya yung mga simpleng lakad namin sa palengke. Hawak niya ang listahan at ako naman ang tagabitbit ng gulay. Oo nga pala. Nakakalimutan kong sabihin na semi-live-in na pala kami doon sa inuupahan kong boarding house. Minsan, nag-aaway pa kami kung alin ang bibilhin kasi kuripot ako at siya naman ay mapili. Pero kahit ganun, sa huli ay lagi kaming nagtatawanan.
Minsan isang gabi habang magkatabi kami sa kama ay bigla siyang nagsalita. Alam mo, hindi ko akalain na makahanap talaga ako ng ganito. Yung hindi puro sa kilig lang, hindi puro sa init lang, kundi yung may kasamang tunay na pagkalinga. Napangiti ako. Ano ba akala mo sa akin? Playboy? Biro ko. Pinisil niya ang pisngi ko. Hindi, pero natatakot pa rin ako minsan. Kasi kapag masyado na akong masaya, natatakot ako na baka ang kapalit nito ay sobrang kalungkutan at bigla itong mawala. Hinila ko siya papalapit at niyakap ng mahigpit. Hindi ito mawawala. Hindi ako mawawala at kahit anong mangyari, hindi ko ipagpapalit ang mga ganitong simpleng araw na kasama ka. Mama Mia, ang tunay na pagmamahal hindi nasusukat sa mga halik at haplos. Mas nasusukat ito sa kung paano mo pinapahalagahan ang mga ordinaryong sandali. Minsan, habang nagluluto siya ay bigla ko siyang yayakapin mula sa likod. Hahalik sa leeg niya. Mapapabitaw siya ng kutsara at mapapahagikik. Ano ka ba? Magsasaing pa ako eh. Pero hindi rin naman niya ako tinataboy. Sa halip ay napapapikit pa siya. Bumibigay at minsan nauuwi ulit sa init kahit nasa kusina lang kaming dalawa. Pero higit doon, ang hindi ko malilimutan ay kung paano niya ako pinapahalagahan. Hindi lang dahil sa napapaligaya ko ang kaniyang katawan, kundi dahil sa mahalaga ako para sa kaniya. At ngayon nga, Mama Mia, habang kinukwento ko sa iyo lahat ng ito, napapaisip ako kung gaano kabago ang naging buhay ko simula nung dumating si Nina. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming nag-away, ilang beses din kaming nagkabati. Hindi ko na rin mabilang kung ilang gabi ang tinapos namin sa magkahinangang mga labi at aming mga katawan at kung ilang umaga ang sinimulan naming magkasabay kumakain ng pandesal at humihigop ng kape. Pero ang malinaw lang sa akin, siya ang unang nagparamdam at nagpakita sa akin kung ano talaga ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi perpekto, may kasamang sakit, may kasamang kaba, may kasamang lungkot. Pero sa kabila ng lahat, mas pinili naming manatili. Mas may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Umupo siya sa tabi ko, tahimik na para bang may iniisip na malalim. Mahal mo ba talaga ako? Tanong niya. Anong klaseng tanong ba yan? Araw-araw kitang mahal. Kasi natatakot pa rin ako eh. Pero kapag kasama kita, nararamdaman kong buo ako. At kung sakaling dumating ang araw na magbago ang lahat, hihilingin ko lang, Aljo, na sana maalala mo ako sa pinakamagagandang alaala nating dalawa. Hindi ko siya agad nasagot kasi paano mo nga ba pinapawi ang takot ng taong minamahal mo? Niyakap ko siya ng mahigpit. Nina, hindi ako Diyos para malaman ang hinaharap. Pero sigurado ako sa ngayon at sa mga araw pang darating, ikaw ang pipiliin ko. At mula noon, Mama Mia, natutunan kong hindi dapat sayangin ang bawat sandali. Kaya bawat yakap, bawat halik, bawat tawanan at kahit bawat pagtatalik naming dalawa, ibinubuhos ko lahat ng meron ako. Hindi dahil gusto kong sulitin, kundi dahil gusto kong iparamdam sa kanya na sa bawat oras na magkasama kami, buo talaga ang pagmamahal ko. Ngayon iniisip ko, kung sakali mang marinig ng iba itong aking kwento, baka isipin nilang isa lang itong kwento ng dalawang taong nalulung sa init ng katawan. Pero para sa akin, higit pa ito doon. Ito ay kwento ng dalawang taong nagtagpo, nasaktan, nagkamali, nagmahal pa rin at sa huli, piniling magmahal kahit hindi sigurado kung saan hahantong. Sa ngayon, Mama Mia, pinatigil ko na po si Nina sa pagtatrabaho niya sa karinderya. Ako na po ang sumusuporta sa kanyang pag-aaral. Dahil 25 years old na rin naman siya
ay nagpakasal na rin kaming dalawa sa West. Hindi naman tumutol ang mga magulang niya. Hindi pa rin siya tapos sa pag-aaral dahil nahuli po talaga siyang mag-aral ng kolehiyo dahil wala pong pampaaral sa kanya dati. Nag-ipon pa siya ng ilang taon sa pagtatrabaho bago siya nagsimulang mag-aral. Ngayon ay nasa huling taon na siya sa kursong pinapangarap niya. Alam ko, iisipin ng iba na ito na po yung happy ending naming dalawa. Pero alam kong hindi kasiguraduhan kung happy ending na nga ba ito. Kasi sa bawat araw, pwede namang may ibang mangyari, hindi ba? Wala naman talaga tayong kasiguraduhan. Ang sigurado lang ako, Mama Mia, hanggat mahal ko siya, hanggat mahal niya ako. Kahit anong mangyari ay handa po akong ipaglaban ang pagmamahalan naming dalawa. At ako hanggang ngayon, kahit saan man ako dalhin ng buhay, si Nina pa rin talaga ang nasa puso ko. Kami pa rin talaga ang magkahawak kamay na sinasalubong ang bawat umaga. Dahil siya ang naging pinakamagandang regalo sa akin ng may kapal. Hindi lang siya nagpapainit ng mga gabi ko, kundi siya ang nagbibigay ng napakagandang kulay sa buhay ko. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagtsatsaga ninyong basahin itong kwento naming dalawa ng babaeng mahal ko. Nawa po ay nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga taong nagmamahalan ngayon o kahit pa sa mga taong hindi na naniniwala sa pagmamahal. Naway ang kwentong ito ay magbigay ng katiting na pag-asa sa inyo na may pagmamahal talagang totoo. Naghihintay lang ito na matagpuan mo. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagmamahal, Aljun. Oy, kinilig ka, no? Oo, kinilig din naman ang inyong Mama Mia. Nakakakilig naman talaga ang kwentong ito ni Aljun at saka ni Nina. Hindi naman talaga lahat ng pag-ibig ay humahantong sa ganito, no? Pero kung talagang handa kayong ipaglaban ng isa't isa, handa kayong magmahalan, wala namang imposible at wala namang hindi na lulutas o hindi na dadaig ng tunay na pag-ibig. O, diba? Ganon yun. Maraming salamat, Aljun, sa pagbabahagi mo ng napakagandang kwento ninyo ni Nina dito sa ating programa. Sa mga nanonood ngayon, nako, hinihikayat ko po kayong i-like at i-share ang video na to dahil alam ko naman na kinikilig na kayo dyan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like at share na. At syempre, pakisigurado po, please, kung hindi pa kayo subscriber dito sa channel natin, please do subscribe and click the notification bell para na-update ka rin o na-i-inform ka ni YouTube kapag meron tayong bagong upload dito. At syempre, wag na wag yung kakalimutan na kapag nakapag-subscribe na kayo dito, pakibisita na lang din sa ating isa pang channel, ang Encounters with Mama Mia, na malapit na nating lagyan pa ng mga contents. Malapit na kasi malapit na rin medyo maayos ang aking boses, 'di ba? Nakakahiya din naman kasi na ganitong uri ng boses tapos kakaba-kaba yung kwento, 'di ba? Parang ang ano naman. Anyways, maraming salamat ulit. Paki-subscribe ha. Kung hindi niyo po mahanap yung Encounters with Mama Mia, andyan po sa baba yung link. Ayun. Hello nga pala ako sa ating mga members na andito pa rin at hindi pa rin tayo iniiwan. Maraming salamat, members. Ayun, hello ako kay Colleen Bueno, kay Evelyn Kawit, kay Janice Linian. Hello rin, anong Colleen Bueno? Hindi, wala pala si Colleen Bueno, sorry. Kay Janice Linian, Maria Elena Abe, Morin Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Ayun, maraming salamat. Sila po yung member natin. Si Colleen pala, dito pala nabasa ko ang kaniyang komento pala yun. Ako, sorry, ang tagal mag-load na eh. Ay, ako kay Gloria Sirenas, maraming salamat. Ito na po ang ating mga taga-comment, okay? Ayun, yung mga nag-comment na hindi natin members. Hi din ako kay
Queenie Yara, maraming salamat. Gimares Girl. Hello rin kay Diz Limbo, kay Aksa Heliana. Jean8864 from Iligan. Hello rin ako kay Jaime Rodriguez. Maraming salamat din Angeli Escarcha, Linda Abinales, Margie Flores, Honey Vanch, Evelyn Gausin, maraming salamat sa iyo. Charlene Baclohan, Marvy Montecilio, and Janine Liano. Sa lahat po ng nakikinig sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat. Yung mga may gusto pong ikwento sa atin, mga may gustong i-email at i-share na gusto nilang marinig din ang sarili nilang kwento na ini-ere natin dito sa ating programa, all you have to do is to email that to us. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo00317@gmail.com. Ayun. So, sa mga nag-email na hindi pa nabasa, pakitignan nyo po kung may reply kami kasi sabi ng editors ko, ayun, may mga email daw na hindi talaga nila maintindihan at hindi naman po pwede po na parang, ang tawag dyan, kung sa Bisaya pa magbuot-buot, ayun, ang tawag dyan sa ano, hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog. Basta, hindi naman na sila magdedesisyon, parang gano'n. Hindi naman pwedeng pala desisyon sila na, ito yung nangyari, ito yung una, ito yung huli. Hindi naman pwedeng gano'n, okay? So, paki-review po ng inyong kwento at paki-check na lang din, tsaka paki-email ulit. Maraming salamat. Charot. Anyways, ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia hanggang sa susunod po nating kwento. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Ingat po kayo palagi at mahal ko kayo. Mwah. Bye-bye!